kung kayo ay nasa pananampalataya, subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo ay itinakot. Pagpapala mong sumatin sa paggawa sa pagkasalita. Gandang umaga mga kapatid. Papuri po sa Panginoon, ulit narito tayo para makinig at mag-aral ng kanyang akilang salita. Pagbati din po sa mga nasa Bilay, nasa anuman pong dahon ng daigdig kayo naroon, nawa nasa mabuti po kayong panalagayan at nawa ay narito kayo nasa mabuti nakasubaybay kayo at atin pong pagsalusaluan ng salita ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito ay makinig po tayo ng salita ng Panginoon at siya po ang magtuturo sa atin. At ang inyong lingkod po ay tagapag-salita lang. So, medyo familiar na itong verse na ito at na-topic na rin po natin before. Pero iba lang po ang magiging tema natin sa umaga po ito. Paksahin po natin ay patungkol po sa pagsisiyasat. Pagsisiyasat ng sarili tungo sa katotohanan. Yung po ang tema. Pagpatayan po natin sa 2 Corinto 13:5. Ito, pagsisiyasat ng sarili tungo sa katotohanan. So, katotohanan. Ano ba yung katotohanan muna? Siyempre, totoo. Hindi peke. Sabi nga, genuine. Diba? Yan ang ano natin eh. Yan ang ano natin lagi. Totoo. So, yung totoo, para malaman natin kung totoo ba, sisiyasatin natin. Hindi yan basta sasabihin natin, ito na yung totoo agad. Aalamin mo, pag-aaralan mo. Kumbaga sabi nga, yung totoo, kung minsan wala yung pinapanigan. Minsan merong kabilang side, yun yung totoo sa kanya. Meron din namang yung side din ng kabila, at yun yung totoo sa kanya. Minsan nasa gitna yung katotohanan. Minsan madali tayo mag-ano agad sa ganun, sa magkaroon ng side. Akala natin hindi isa totoo na agad. Pero ang katotohanan, wala ka pala alam. Diba? Minsan nakakaano yung ganun eh. Akala mo totoo na. Akala mo tama na. Yung pala, pag nalaman mo yung totoo, ay mali pala ako. Diba? Kaya minsan mahirap magkaroon agad ng panic or side. Diba? Kaya nga andyan yung salitang pagsisiyasat. Kasi nakakatawa, no? Baka ba nang ulit. Yung mga nakakaalam ng totoo talaga, totoo, ang totoo. Tapos nagkakaroon ka na agad na kasabihin, ay hindi niya alam ang katotohanan. Kaya minsan parang hindi na parang nakakatawa, pero parang minsan nakakaawa kapag hindi alam yung totoo. Diba? So yung katotohanan, sinisiyasat yan. Hindi basta-basta sabi lang. Eh, doon ka na kaagad papabor o doon ka sa side agad. Hindi po ganun ang katotohanan. Sisiyasatin. Kaya nga pagdating sa pag-aaral po na ito, pagsisiyasat ng sarili tungo sa katotohanan. Yung makilala mo yung sarili mo, kung totoo, kung gaano ka totoo. Kasi baka alam, totoo lang yun ako ah. Pero, hindi pala. Akala mo lang. So, sabi nga po sa batayan, siyasatin ninyo ang yung sarili. Kung kayo na nga sa pananampalataya. Kung totoo ba na nasa pananampalataya tayo. Maganda sabihin, individual yan. Kasi sarili. Hindi yan, siya nga, hindi. Siya nga, hindi. Hindi po ganun. So, sarili po yan, ha? Hindi niyo po gagawin, siya nga, hindi. Bakit mo ko tatanong? Di ba? Hindi po. Lahat po, individual. Yan. So, para magkaroon tayo ng foundation. Sarili po, ha? Huwag po natin titignan yung iba. Huwag ka magturo. Sarili mo lang, ha? Puro turo sa sarili to lahat, ha? Puro pa ganun ng turo, hindi turo si ganito mo. Diba? So, sarili. Baka kasi wala ka pala sa pananampalataya. Akala mo lang uma-attend ka. Kasi madali namang umattend. Pero yung sumamba, nagpulit, manatili sa pananampalataya, ibang bagay po yun. Pwede mo umattend. Makakarinig ang salita ni God, pero not laging sure kung anong purpose ng puso mo o layo ng puso mo. Diba? Susubukin mo nga, no? At sarili ito susubukin, hindi iba. Diba?
malaman mo kung ikaw ay nasa Panginoon pa ba o wala na. So, yun yung batayan ko natin. So, kunin mo natin yung mga punto. Parang humahaba agad tayo at lumalalim. Unang punto po natin, kilalanin mo natin yung sarili natin. Pagkilala sa ating sarili. So, individual po sarili. So, pasukan natin ang tanong, gaano mo kakilala or kilala yung sarili mo? Ilang percent? Ang hirap sabihin, 100% kilala ko sarili. Ang hirap nun. Diba? Kasi hindi naman po ganun talaga. Madali sabihin, 50. Mahirap yung 50-50, no? Diba? So, hindi natin masabi yung ang actual, kung ilan talagang porsyento yung pagkakilala natin sa ating sarili. Marami kasing basihan, di ba? Pero may ginawa po yung, siguro pamilyar na sa Johari Lindo, di ba? Na paksa na before. Alam ko, paborito ni Kasin dito eh. Yung Johari, lagi niya to, pag nakikita kami, nababanggit niya lagi itong Johari Lindo. So, bago tayo punta sa Johari Lindo, pagkilala sa sarili, meron na pong ano to sa Bible, yung hindi niya kilala yung sarili. Akala niya, kilala niya yung sarili, pero niya kilala. Sabi sa Mateo, ano yan, hanggang 5. Actually, pag tinig natin sa uno niyan, yung 7-1, yung huwag kayong magsihatol, huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na yung yahatol, ay doon din kayo. Diba? Doon din, sa panukat na yung susukat, doon din kayo susukatin. So, pero tayo sa 3. Sabi dito, bakit mo tinitingnan ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid? So, alam mo, meron kang mali. Kapatid, meron kang mali. Kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang kahilan na nasa iyong sariling mata. Lagi mo napupuna yung mali ng iba. Madalis tayo, ganyan. Napupuna natin ikaw. Ganito, diba, ganun Lisa, parang sayo na turo ng turo, isa lahat. At parang ang dating, ikaw lang tama. Madalas ganun. Hindi napapansin. Meron ka palang kahilan na nasa iyong sariling mata. Turo ka ng turo O paano sasabihin mo sa'yo, kapatid, pabayaan mong alisin ko. Ako na mag-alis kasi mali ka tuturo ko sa'yo tama. Pero, ikaw, meron kang, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa mata mo. At narito ang kahilan sa iyong sariling mata. Ikaw mismo meron kang humaharang sa mata mo. Diba? So, 5, ikaw na mapagpaimbabaw. Hindi mo sakit na part mo. Tinutukoy dyan yung pansin ng pansin sa iba, pero yung sarili mo, di mo napapansin. Ikaw din. Minsan, sabi mo, parang kapag nakita ko siya, paano daw nag-bless? Hindi, kasi gawa, hindi yung kapwa natin kasi pagka mag-bless tayo na salita ng Panginoon is enough na para mag-bless tayo pag napapamigay natin. Diba? Hindi iba na tao. Alala sa atin yun. Oo, mararamdaman natin, damdamin tayo emotion. Pero hindi ibig sabihin, dun ka lang. Minsan nga, ano ka lang tawag dito, kasi baka sobrang affected ka, pero hindi naman pala ikaw yung nasaktan. Isa, okay siguro yung mismong nasaktan, pero pagka shadow kang affected, sabi nga nila sa mga overacting daw. Oo, ikaw. So, huwag kang magpapaimbabaw, di ba? Alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata kung makita mo malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ano nga ayos yun Diba? Kasi akala mo okay ka. Kaya nga tanong kanina, gaano mo kakilala yung sarili mo? Diba? Hindi ka na-bless. Parang kung tanongin nyo ibang kapatid, sila ba pag nakita ka, na-bless sila? O di mo problema ka ngayon. Diba? Naalala ko kaninong Webes. Alam mo, okay ka, Tapos ugasan na pa kung mapagtitibay mo sa pitwashing na pag-usapan na nakaraan. Pinakang ko pala. Kasi sabi, pagka mayroon ka nakakagawa ng kasalanan or nagkaroon kayo ng problema, ang usapin, hugasan mo yung paa. Mas malinaw, dahil tandaan ng pagpapakumbaba. Malalaman mo lang yun. Doon pala, malalaman mo. Makikilala mo, teka. Hindi pala sila nalabas. Kaya hugasan mo. Diba? Paano lang natin yung gano'n bagay? Na ano lang natin, diba? So, mag-ingat tayo, baka sila labas, mapagpaibabaw na pala tayo sa bagay na yun. Mapapahiya na pala tayo. So, balik natin, Johari Windo, nabanggit kanina. Yan. So, yun yung Johari Windo. Anong may kinalaman mo dyan sa mga
square na yan or rectangle man yan or window na yan. Ano pong meron doon sa Johari window? So parang ano lang, review lang din naman to sa atin. So dalawang nag-concept niya, dalawang tao. Joseph Locke at saka si Harrington Ingham. Ingham I-N-G-A-M, parang Ingham. So yan, kaya Johari. Joseph at saka Harrington, dalawang pangalan pinagdugtong nila. Sila yung nag-conceptualize ng Johari window. Ginagamit ko yan sa psychology para malaman, ma-assess yung sarili. Or makita kung ano yung mga bagay patungkol sa pang sarili natin at ngayon yung relasyon natin sa kapwa natin tao. So, anong meron sa mga box na yan para ma-reveal natin kasi ng mga iba po hindi pa gano'ng familiar sa Johari window. Pero yung iba baka natutunan sa school kasi alam ko na open dito sa understanding self sa college bubuksan siya. Sa unang mga years yan. So, yung mga box na pababa, yellow at saka green, lahat ng bagay na box na or window na yan ay alam ng sarili. Mga nakikita, alam ng sarili na meron siyang nakikita ng sarili. Yung dalawang box na yan. Or window na yan. Alam na, or nakita ng sarili, alam ng sarili natin. At yung dalawang box naman, yung red at saka yung black, hindi alam ng sarili yan. Biro mo, so sarili mo, hindi mo alam. Hindi mo pala alam. Akala mo, pupunta ka dito, sasama ka, pero yun pala, ano ko dito, hindi ko ako, alam, worship ka. Hindi alam ng sarili, yung red at saka yung so may alam ng sarili, pero hindi alam ng sarili, yung red at saka yung black. Pagka titingnan naman natin sa pagganitong side, yun yung mga bagay na hayag sa iba or nakita ng ibang tao. Yung yellow at saka yung red. So alam niya ng mga tao, yung pangaganitong side. So mamaya pagkukumbainin natin yan, pagbabanggain natin yung alam ng sarili, hayag sa iba, mag-crossing sila. Magpo-cross sila mamaya. At yung mga nasa baba naman, hindi hayag sa iba. So, pagdating sa taas na to, yung sa mga nasa taas na to, yellow and red hayag sa iba, yung green at saka yung black, hindi hayag sa iba. So, pagka pinag-combine natin sila, pinag-cross-cross natin, yan, review lang natin. Bago yan, review lang muna pala natin. Sige, para nasabi naman yung green, yellow and green, ano yun? Alam ng sarili. Yung red and black, yan lang. Yung yellow and red, hayag sa iba. Green and black, hindi hayag sa iba. So pag-combine natin yung yellow at saka yung yellow ng taas at saka yung pagganito ng yellow. Alam ng sarili at saka hayag sa iba. So alam ng sarili mo, hayag din sa iba. So alam mo meron kang ganitong katangian at alam mo din na alam din ng iba na ganun ka. Diba? Open yan, open area sa atin. Tapos, yung kasunod naman, hindi alam ng sarili, pero alam ng iba. Diba? Nakita ng iba sa'yo, yung bagay na yun. Pero ikaw sarili mo, hindi mo makita. Na may mali ka, may something sa'yo, na ganito ka, hindi mo na-realize. Kaya minsan, pinanindigan isang bagay na mali, halimbawa, mali. Pero, hindi yan alam. Kaya minsan, sabi kataka nga minsan, ba yun? Katapit ba tayo? Parang tayo ba yung meron pagkukulang? Kasi hindi natin natuturo yung tama. Kasi parang hindi natin napaunawa. Minsan may mga kapatid tatanong, bakit ganun kapatid? Natuturo naman, natututunan natin. Bakit parang tila hindi natututunan o hindi nababago? Maaaring hindi nila nakita na may mali sa kanila yung bagay. Problema yun. Hindi na napaparealize sa kanila na or hindi nila nakikita yung sarili nila. Kasi nga, nasa red na box yun. Nakikita natin, pero hindi nakikita ng sarili. Kaya hindi niya mabago. Yung mali. O yung dapat gawin sa kanya. Yun namang green, alam ng sarili. Alam mo ng sarili. Pero hindi hayag sa iba. Diba? Yun yung mga bagay na tinatago natin. Diba? Mga secret natin yun. Ito pala favorite food mo. Diba? Tinatago mo lang. Kasi sabi naman, uy, bawal sa yan ah. Pero hindi nga hayag sa iba. So ibig sabihin, hindi nila alam din na bawal sa iyo. Alam ng sarili mo rin hindi hayag sa iba. At ang matindi yung black. Kasi hindi alam ng sarili at hindi rin hayag sa iba. Ito yung unknown. Hindi natin yan alam. Hindi rin alam ng iba na ganun pala yung tayo.
pagkatao natin. So, yan po yung Johari window. So, parang nirevealan natin para maintindihan natin na hindi lahat ng bagay na akala natin, alam na natin totally sa sarili natin. Diba? At gayon din naman, hindi rin alam ng lahat ng tao na nasa paligid na akala nila yung pinapakita natin, yun na yung totoo natin. Pero ang layo talaga niyan, parang lumaki yung yellow side, yung yellow box. Kailangan mas malaki yun na space. Kapag tinanong yung person ng ano, mas malaki yung box dapat na alam ng sarili at hayag sa iba. Kasi yung open area ang layo mo pinapalaki. Para yung pakikitungo mo sa kapwa mo, at kayo din yung para pagkaunawa mo sa sarili mo, malawak. Kasi paano mo, mas malaki pala yung hindi mo alam sa sarili mo, pero hayag sa iba. Imagine mo kung yung red ang mas malaki. Madalas may problema ka, di ba? May suliranin sa ganung bagay, di ba? Huwag naman sana yung black ang malaki. Medyo mabigat yung black. Parang ano, may amnesia ka ba or something. Hindi natin alam kung ano condition. Pero ang layo po niyan para maintindihan natin na at masana yung sarili na papalaki natin yung yellow area. Yung alam ng sarili at hayag sa iba. Open area ang pinaka natin. Kasi kung mananampalataya ka naman, dapat ka bang itago na? Diba? Oo, sabi natin na yung mga nagawa mali, pero pinagsisihan. Alam ng sarili mo na ganun pa, na sa ganun bagay. Kung maaaring hayag sa iba o hindi man hayag sa iba, ang importante, alam mo yung bagay na yun. Diba? Malaki yung yellow area. So, yan, bago tayo maba dyan, maiksi lang naman yung Johari window. Actually, maiksi lang po yung tayo. Kayo magala, 3 pages lang po ito. Hindi natin ito parang Bible study na oras yan. So, nasa number 1 lang yung pakilala sa sarili. So, dapat, yan po yung ginagamit na kaya natin yung Johari window. So, sa number 2 na tayo. Kung gaano kahalaga yung pag-isiyasa sa sarili. So, mahalaga ba na alam natin or nasisiyasat natin sa sarili? Or mahalaga ba na kilala natin sarili natin? Dapat. Kasi mananampalataya tayo tapos hindi mo kilala kung sino ka. Diba? Parang kasangkapan tayo eh. Tama, mga tools. Kung alam mo ikaw ay kung alam mo yun ay screwdriver, gamitin mo yun para sa mga flat na mga pangbukas. Hindi yan parang gawin mong pang bukas mo sa lata. Pero gagagamit minsan, di ba? Pero kung may kanya-kanyang tool ka, kasi kilala mo yung kung ano yung bagay na yun, yung definition niya, anong use niya, anong purpose niya. Pero kaya nga mahalaga din yung pagsisiyasa sa sarili para malakilala mo kung sino ka, ano yung mga nagagawang bagay, ano yung dapat mong gagawin, di ba? Kaya nga sabi po sa Galatia 6:4, siyasatin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. So sarili hindi po tayo magpipinpoint ulit ng tao, ng ibang tao. Kundi dito po ang tulo lahat lagi tayong si ganyan. Madalas ganyan. Pero dapat hindi ganyan. Hindi yun marapat sa isang mananampalataya lagi nakapunto. Kung nakagawa sa iyo ng isang tao, tinuturo sa matero, pakilala mo. Pero necessary na kailangan magturo ka siya ganun. Mag-open ka pa kung ano yung negative lagi mo. Oo, kailangan mong ihina. Tandaan natin, may mga certain na tao na parang sa atin, or alam natin, may mga kanya-kanya tayong kaibigan. Diba? Minsan pag may suliranin tayo, nilalapit natin sa sarili natin para maihina yung nararamdaman. Mahalaga yung may ganun. Mahalaga meron ganito sa church dapat. Companionship. Yun ang layo naman po nitong pagkakapatiran. Hindi siya para magkampi-kampihan o ano. Pero tandaan mo, kakausapin mo, lalapitan mo, sasabihan mo na suliranin mo, yung pagkakatiwalaan mo. At hindi ko basta-basta kinakalat yung mga bagay na yun. Yung information. Diba? Minsan, doon tayo nawawala. Minsan, nagiging kalat lang kasi gusto mong sirain. Pero kung ang layo mo is ihinga yung nararamdaman mo dahil mabigat, tama yun. Dahil mo, iba-ibang purpose. Sabi nga, anong layo ng puso mo? Gaano mo kakilala yung sarili mo? Minsan, doon talaga nagkakaiba eh. Diba? Hindi mo alam kung sino ka pala talaga. Yun yung masakit. Kaya kasi sa atin mo ng bawat isa, yung kanyang sariling gawa, yung ginawa mo, ano ba laman nito nung ginawa ko to? Or kapag ginagawa ko ba to, ano bang laman nito? Tumutugtog ako para saan? Hindi, para makita nila magaling ako. Hindi.
Pagtutok sa Panginoon, para sa Panginoon. Ibibigay natin yung para sa Panginoon. Ang kapurihan ay sa Panginoon. Pag-aawit ka, kailangan gagalingan mo ng ano? Oo, bibigay mo sa Panginoon. Pero hindi ikaw ang papalakpakan. Ang Panginoon ang pinapalakpakan natin. Kasi nahandugan natin eh. Diba? Kaya yung palakpak na yun, hindi po palakpak para sa mga tumugtog or sa kumanta, kundi palakpak sa Panginoon na pinupuri natin. Handaan po natin ang tanging awit ba niya, o magkakasamang presentation man yan, sa Panginoon yun. Kaya nga, siyasatin mo yung sarili mong gawa, yung motibo ng puso mo. Diba? Kung siyas mo yun, sa sariling kapurihan mo lang, hindi yun para pupurihan ka ng iba. Pwede mo sabi ko, maganda na yung ginawa ko, okay na yung ano ko, yung nagawa ko, para sa Panginoon. Ikaw ang mag-a-assess. Hindi mo hintayin yung anong approval nila or something. Pero kailangan alam mo na sa ayos yung ginawa mo. Ha? At hindi tungkol sa kapwa. Ayan po natin. Pang sariling gawa po mahalaga yan. Kasi sa paglilingkod o pagganap ng ministeryo, kailangan alam mo, nilalaman ng puso mo sa pagganap nito. Hindi, bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ba ako tumatayo dito? Hindi. Tayo ko siya para magparinig ka. Ganun ba? Hindi. Dito, sabihin salita ng Panginoon. At kung minsan, yung mismo sasabihin pa nga nung nagtagapag, bumabalik sa kanyang sarili. Kasi, alam, pero itutulong pa rin niya. Bakit? Kasi alam niya, meron pa rin lapses. At ganun dapat. Kasi, mahalaga yung salita ng Panginoon na natutulong sa lahat. Ang nag-aaral, pati rin po kami. So, bago ito gawin, inaral muna. Parang hirap naman, ano? Nandiyan na lang ako sa pwesto, tsaka ako inaral, ginawa ito. Hindi siya gano'n. Pero kung nagagawa man yun, magaling. Kaya. Pero ang point doon, hindi ito plan para magkaroon ng sariling motive. Kundi para ipakilala kung ano yung dapat ituro. Ano yung dapat ipaalam. Diba? Hindi din naman pwede na, hindi, ano yan, kasi ganito, ganyan. Parang pipigilan mo naman yung sarili mo na inuudyok na sa'yo ng Panginoon, eto, ilagay mo itong paksa. Ganun, may aminoetic acid, di ba? Dumarating yung ganung turo, hindi mo siya pwedeng, at kahit nga dito may outline, tapos na magsasabi ng verse, wala sa outline, wala sa, di ba? So, ano nilalaman ng puso natin? Yun ang mahalaga sa pagganap ng ministeryo mo. Na tinutukoy, lahat tayo yung ministeryo. Sasamba tayo, anong layo niyo dyan? Ngayon, anong gagawin ninyo? Makikinig. So, hindi pwede may magtuturo din sa inyo, at the moment. Kasi baka mangyayari, kailangan ba may pulpito din sa kabilang side? 2 pulpito. Tama ba yun? Kasi mahirap kung 2 yung pulpito, magkabilaan. Sino ka makikinig? Tama? Isa lang. Ang layo dito ng tagapagturo siya magsalita. Isipin ka po ako, personal lang. Mas maybe ko nga, doon na lang ako eh. Hindi ako tatayo eh. Minsan gusto ko sabihin ka, nagkapit na lang. Teka nga, mas maganda nga doon sa likod. Tahimik lang ako. Operate na lang ako doon. Katulungin naman eh, tsaka no. Diba? Kasi minsan parang, makikita ka na, tapos hindi mo na nakikinig. Minsan nakaganon feeling, di ba? Pero ganun pa man, hindi mo ako, hindi, magturo ka. Sabi naman niya, hindi pwedeng, hindi, tuloy mo na, turo ka. Eh, susunod pa rin. Ganun naman dapat eh. Hindi dahil sa tingin ko yung desisyon ko ni, yung sabi niya, magturo ka. O, huwag ka tumutog ka. Kung ano sabihin. Ganun kasi ang tukulin ng manggagawa. Diakon ng, hindi pa naman daw. Katulungin. Tuklari ka lang, katulungin. So yun, paglilingkod, pag-aral ng sila, kailangan alam mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung nalaman ng puso mo. Hindi bang tao Kaya sabi nga sa unang Korinto, ito, di man itong ministry, pero ginaganap natin ito, linggo-linggo. Unang Korinto 11:28-29, naririnig natin ito eh. Dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito niya, yung sarili ang sisiya sa atin niya. Po? Sarili. Sarili po hindi yung ibang tao. Isipin niyo ba maigi? Sarili. Hindi ibang tao. Hindi ibang tao mag-decide sa'yo kung mag-bless ka o hindi.
gaganap ka, yung Panginoon na nagtuturo sa'yo, doon ka dapat nabigyan sa bawat gagawin na pagtungkol sa Panginoon. Hindi kung sino man yung naglakad at bigay, hindi yun eh. Oo, meron dapat na gumanap at meron hindi dapat gumanap. Pero hindi sila yung magdidictate kasi nasisiya sa atin sa pagkakataon na yun. Sino? Sino sisiya sa atin mo? Ibang tao? Sarili mo. Ay, sino pa yung mga tumungkol? Dahil minsan, napapaisip tayo, parang hindi bagay sa kanya yung turo, parang off sa kanya. Yung siya yung nagano, parang bumabalik sa kanya. Huwag niyo intindihin yung tao nagsasalita. Bawa ako. Yung si Brother Corey turo, yung nga yun, kung gusto pakinggan niya. Huwag po yung ako yung mukha or yung boses na pakinggan niyo. Yung salita po ng Panginoon ng mga. Kaya nga sabi ko minsan, pagtiisan niyo na lang po yung mukha ko. Pagtiisan niyo na lang yung boses ko. Gusto niyo man po ako o hindi. Ang mahalaga po yung salita na ng Diyos na napapakinggan at tinuturo sa atin sa pagkakataon ko. Minsan na nahihirapan, parang hindi naman parang naguluhan ako sa paksa or sa paliwanag. Hindi. Isipin nyo, namnamin nyo pa rin yung mga talata na nandun. Maintindihan natin. Kasi minsan, nahaharangan tayo ng pangkunawa natin dahil sa meron tayong bias factor na tinatawag. Psychology pa rin, may bias ka. Hindi ko siya gusto, kaya hindi ko mapapakinggan, hindi ko maunawaan yung sinasabi niya. Normal po yun sa tao, may bias. Pag gusto mo, pakikinggan mo na ito. Pagka hindi mo gusto, puro komento. Kaya sa pagganap natin ng mga tungkulin natin sa Panginoon, sarili ko isisiya sa atin. Halimbawa lang po yung sa pagkain ng tinapay at sa inuman sa araw. Sapagkat ako kumakain at uminom, ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Sarili po ang tinutukoy, hindi ibang tao. Diba? Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So, sarili po wala pong may banggit po dyan, hindi patungkol sa kanya. Patungkol sa sarili po sarili po. Kinakailangan ang pagsiyasat ng sarili sa bawat pagganap ng kalooban ng Diyos. Na importante. Hindi pwedeng sisiyatin mo ito. Sa ating pupunta tayo at dadalo, ang sisiyatin natin sarili natin. Kasama nga yun, di ba? Bakit ba ako dadalo? Magpupuri ako sa Panginoon. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Gusto ko gamitin yung kakayahan para sa paglilingkod sa Panginoon. Kayo, gusto nyo gamitin yan, di ba? Kaya kahit Sabado, pupunta kayo. Pagod kayo, may mga ginawa rin naman kayo, alam ko. Di ba? Pero, pumunta pa kayo, anong oras pa kayo natapos kagabi? Brother Jesse? 9? Effort. Di ba nakakatuwa yun? Mahirap eh. Pero, layon ba nila magpakita ang gilas lang? Hindi po. Kasi kung tatawag yung mahirap yung gano'n eh. Ilang pasada ka ng tugtog. Kami nga ng bago, hirap ng gano'n. Yun nga lang, rehearsal na gagawin namin nila Brother Jesse na 2 tugtog lang. Nakakapagod din. Paano kung ilang beses pa yung pagsanayan? Kaya hindi po basta-basta yung ginagawa namin sa Panginoon. Maaaring hindi nyo pa rin naaalala, pero gusto nyo yung gawin. Tama? Nandun na sa puso nyo eh. Kaya, minsan hindi natin nakita sa sarili natin, di ba? Pero nakita na ng ibang tao, gusto nila yung ginagawa nila kasi para sa Panginoon ginagawa nila. Hindi dahil gusto, hindi lang dahil sa sabi ni Kuya JC. Hindi dahil sabi ni Kuya JC. Yun yung gusto nila para ipaglingkod sa Panginoon. Kaya, siya sa atin na bawat isa sa kalag pagganap nila ng kalooban ng Panginoon. Huwag yung sasayangin, nabigyan na kayo ng pagkakataon. Ha? Nasimulan nyo na. Huwag nyo na uungan. Ha? Sinimulan nyo na to. Dapat tutuloy-tuloy nyo na. Alam nyo na eh. Alam nyo na yung nilalaman. Nakikita nyo na eh. Nararamdaman nyo na eh. So, pag tinigil nyo yan, yung kung magkakaroon problema sa Panginoon, hindi ako kayo na tempo binigyan ko na kayo ng pagkakataon sisirain ko ba yung, sabi nga sa mga sanlibutan sa mga shows, binigyan ko na ng break. Opportunity yun. Samantalahin yung mga magandang pagkakataon binibigay ng Panginoon sa atin. Huwag sayangin tuloy. Alalay naman, just for Jason. Diyan naman, andyan naman mga nanay-nanay yung mga sa pananampalataya, andyan lahat para umalalay. Kapag kailangan nyo ng pang merienda, si Kadin dito.
Baka sa kung sakali, hindi kami na napapamerienda kada practice, baka naman, di ba? Meron kayong snack kapag ka practice, yun, mahirap, di ba? Di ba, hindi kayo magka-practice dahil sa snack. May sabi lang nila dahil na parang nakapagaling kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakaganap na kayo ng ano. Kasi sabi nga sa naging paksa, hindi ko ang Panginoon para limutin yung bawat gawa ng bawat isa. Hindi ko ang Panginoon. Tandaan niyo yan. Hindi siya dito. Kaya huwag din siya kakalimutan sa bawat gagawin niyo. Ha? So yun, kailangan yung pagsiyasat ng sarili sa bawat pagganap natin ng kalooban ng Diyos. Pangatlong punto, yung pagsiyasat at patubay ng Diyos. So kung paanong pagsisiyasatin natin yung sarili natin, ang Panginoon, sinisiyasat din niya tayo. At hindi lang yun, pinapatnubayan din niya tayo. Sabi nga po, ang Panginoon din mismo sumisiyasat ng ating pagkatao sa pamamagitan ng salita niya. Ng Bible. Dito po, minsan parang nasaktan ako sa paksasas na ito. Parang naano ko naano ka ni Calvin, iba o ganun. Nasaktan ako ng mensahe ni Calvin, naging madiin na ramdaman ko. Hindi sila yung nagsalita. Yun ang katotohanan, hindi sila. Sila yung mga nagpahayag, yung labi, yung bibig, yung dila, at yung mukha lang nila, bukod sa nga narinig natin. Pero yung salita ng Panginoon, ang nagtuturo sa atin na merong mali sa'yo. Dapat mo baguhin. Dapat mo ayusin. Yun yung totoo eh. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tamak na may dalawang talim. So matalas. At bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-isip at mga haka ng puso. Haka ng puso, alam. Yan ang salita ng Panginoon. Alam agad ang motive natin. Alam agad kung anong nilalaman yan. Kaya nga, parang, kung imagine mo, sobrang talas yan. Parang ano yun, parang, diba sa mga doktor, may mga pinang-operate sila ng mga pag-surgery para mabuksan yung katawan. So, dyan, inalibawan nila, kayang tumagos. Pero sa ngayon, parang pag-examine, x-ray. X-ray tayo, di ba? Para makita ano bang problema. Kasi hindi natin makita ito ng matay. Sa labas, panglabas, hindi natin makita. Pero sa pangloob, makikita yan. X-ray, di ba? So, parang ganyan, na-examine. At yun din salita din ng Panginoon, yung magtuturo sa'yo na, ito yung dapat mong gawin. Ito yung diagnosis ko sa'yo. Ito ang gamot dyan. Ang solusyon ang gagawin mo. It says, the Word of God examines us and show us who we truly are. Inside and out. Yung pati, kaya nakakatuwa ko yung Bible natin. Hindi siya parang nakakatuwa, parang babasahin lang. Pero nabubuksan yung kaisipan natin na bago pa nga magkaroon ng mga mental health awareness na yan, nakasulat na sa Bible. Sabi ko, hindi tayo pang Bible. Yung psychology, nandito niyo makikita. Yung mga pagkatao, hindi natin makikita. Kaya basahin niyo po, kahit yung personality ng mga unang lingkod ng Panginoon, yung mga tao sa lumang tipan, mga panahon ngayon, nandun, iba-ibang katangian. May mga dumadaan sila. Alam nating tao sila talaga. At dahil alam nating tao sila talaga, kasi may personality, may emotion, nandun. Hindi sila yung parang, minsan nga sa comics pagka parang susuperman mo, sobrang lakas naman, hindi matalin. Parang meron ka na ganyung thinking, di ba? Sila kaya hindi sila fictional Totoo kasi sila. Tao kasi sila. Yun yung nakakatuwa sa Bible. So, ang salita ng Diyos, sumisiyasat yan at nagiging patnubay din natin para malaman ang ating dapat gawin. Kaya pag tinuro sa inyo, makinig. Unawain. Ngayon, papakarating. Karang naman, ako naman napaksalita agad. Hindi. Andun lang yung part na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po ng tagapagturo, na meron kang dapat ayusin, meron kang dapat i-correct. Diba? At andun yung patnubay ng Panginoon na turuan kanya kung paano mo yun gagawin, paano mo magtatama.
Sabi nga sa mga awit, 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako. Sarili sarili lang O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Gusto pang malaman. Anong nilalaman ng puso? Anong motibo? Subukin mo ako. Subukin ka para sa atin. Ako, mo subukin, Panginoon. Parang mahirap yan. Diba? Ayaw natin ng ganung bagay, yung mga pagsubok. Pero dyan, yung pagsubok kasi, dyan ka makikilala kung sino kapag piniga ka na. Orange ka ba? Grapes ka ba? Ayun nga, ikaw pero sa pakal ba? Pag nandun ka na sa pressing, nandun ka na sa sinusubo ka na, pag kinrush ka na, or kung inalog ka na, diba? Inalog ka, kung paano ka inalog, kung ano ba talaga yung nilalaman mo. This whole time. Doon makikita mo kung sino ka talaga. Pag inalog ka na, pag kinrush ka na, nakita mo, ay, coke ka pala. Sumaw. Pero kung tubig ka, malinis. Anong alog sa'yo, diba? Kung grapes ka, grapes na lalabas sa'yo. Diba? Ano pala, grapes na, hubas-gubat. Sabi nga, pero nalatawa rin topic. Wala sa outline. Hubas-gubat ka pala, hindi ka masarap. Sige sa atin, at subukin mo ako. At alamin mo ang aking mga pag-iisip ko. Emotions, desire, at maging yung iniisip ng bawat isa sa atin. Gusto, alamin mo. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, no? Tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Ang masama minsan, ginagawa may masama na ginagawa. Parang nagpe-pretend pa rin tayo na wala akong ginagawa kasama. Sakit yun. Diba? Siyempre sa iba, okay pa yung, ano ba ito? Okay pa yung minsan yung alam nilang may guilt sa sarili, merong sa loob ng alam ko, nakagawa ko ng mali talaga. Hanggang, ganun damdamin. Nakita mo, medyo mahimik, medyo ano siya, low profile, may humble, parang ganun tayo. Mababa, hindi ko parang arrogant. Mag-pretend na matuwid sa lakad kung alam na merong kang kasamaan. Tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At yung muli, yung pinakamaganda, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Hindi ka ng patnubay. Kasama yun Yung pagsiyasat, yung salita ng Panginoon sa atin, doon din yung patnubay. Kaya nga, ito maganda talaga. Ulit, parang sabi nga nung parang serang plaka. Sabi nga nila, parang serang plaka. Ngayon, wala na kong serang plaka kasi, digital na lahat music di ba? Pwede namang sabi natin, parang naka-repeat, autoplay na lang. Ganun na lang, kasi digital na lahat kahit hindi na po yun CD sira, or cassette tape na isa lang ang naka-record na kanta, di ba? So, yun. Parang kahit paulit-ulit mong sabihin sa inyo na mag-aaral tayo basahin yung Bible, gawin pa rin natin. Mahalaga kasi talaga. Babasa din kayo ng Bible. Mahalaga kasi ito yung magtuturo sa atin kung anong gagawin natin next. Hindi yung tao sa paligid natin, hindi sabi sa atin na next, ang gagawin. Ito, yung next step natin, hindi ka natin malalaman. Patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Buhay ng walang hanggan. Sino ba tayo? So, nasa pang number 3 tayo, no? Yan, 139, 23, 24. Ang salita ng Diyos na tinuturo sa atin ay isang paraan na nagpapakilala kung sino talaga tayo. Dito makikita ko kung sino ka talaga. Wala kang may tatago dito sa salita ng Panginoon. Wala rin maluloko mo ibang tao. Maaaring malaya mo ibang tao. Pero ang salita ng Panginoon, hindi mo malulaya kailangan. Yung totoo, lilitaw at lilitaw, lalabas at lalabas. Kaya maigi sa hanggat kaya pang maayos, o mabago, magtama, itama, ayusin. Ang salita ng Diyos na tinuturo sa atin ay isang paraan na nagpapakilala kung sino talaga tayo. Kaya ang tanong, nakaayon pa rin ba sa pananampalataya ang lakad mo? Individual ang tanong yan. Pero huwag niyo pong sasagutin. Sa isip mo lang. Mahirap yung sabihin mo, isang bigla mo bigla. Okay. Doon, sinabi mo sa aking kapatid, Okay. Gagawin nga ni kapatid sa isip. Okay. Nakaayon, sabi mo, pero sabi ni kapatid ko. Di mo.
Mahirap ito. Talaga ba? Based sa mga, ang babasa natin yan, bago sa mga araw na noon pa ay napakinggan natin. Marami na tayo napakinggan na araw. Noon pa. Sabi nga, ilang taon na ba malagay? Gold. Iwan. Iwan na. Sa dami ng napag-aralan natin ng salita, iba-iba tayo ng panahon ng pagkakatawag, pero marami na tayo natutunan. Kaya na po, balik-aral na nga lang. Kaya parang something na bago parang something na mayroong ibang direksyon. Nakaayon pa rin ba sa pananampalataya sa lahat ng mga aralin na napakinggan natin? Maganda kung ang sagot ng sarili natin, sinisiyasat natin sa sarili muna natin bago natin ang sagot na. Sisiyasatin natin sa sarili natin. Baka kala mo nakaayon ka pa, pero masuwayan ka pa. Pang-apat at huling punto. Pero gusto ko last page na ako. Katotohanan magpapalaya sa atin. So sa mga bagay niya, yung tanong kanina, nakaayon pa ba sa pananampalataya lakad mo? Ang totoo niya nakakalam si God. Ang Panginoon na naman po nakakaalam. Hindi tayo. Sabi nga ka na sa Johari Window, hindi lahat ng side ng kilala mo, alam mo. Meron ba doon, tinatago mo, alam mo yung Panginoon. So kanina sa Johari Window, merong part na alam ng sarili mo at alam ng sarili, hayag sa iba at hindi hayag sa iba. Pero lahat ng yun, transparent yung kay God na. Kitang-kita ka kasi guys sa paningin ng Panginoon. Wala tayong may kukubing sa Kanya. Open na open na. Kaya yung katotohanan na yun, kung malalaman natin, yun yung magpapalaya sa atin. Pag nalaman natin kung ano dapat natin tama, ano dapat natin gawin, yun yung magpapalaya sa atin. 1:8:32. At yun yung makikilala ang katotohanan yung magpapalaya sa inyo. Kapag malaya, alam mo ni gagawin. Yun yung magandang part dun. Minsan yung masakit na bagay, pag nalaman mo na ganitong katalaga ugali mo. Kapag na tumubo sa'yo na intindihan mo, nalaman mo agad. At natanggap mo, syempre, masakit. Minsan, sa ganung bagay, kapag nalaman ng tao yung totoo, may mga pagkakataon na dinedepend pa yung isip natin, may defense mechanism. Hindi ako ganun. Defense mechanism ng tao. Nare-repress niya, damdamin niya, delusion. Hindi natin salita ng delusion. Hindi ako ganun. Diba? So, pag ganun umabot na sa mga ganung point na, sa mahirap ituro. Pero pag sa tinanggap mo, minsan yung tao pag nagdi-delusion na, pagka na-break mo sa kanila sa isip nila na ganun talaga sila. Minsan nagkakaroon ng mental breakdown. Hindi naman lagi. Pero minsan sobrang bigat ng nagbagay nilang katotohanan. Nalaman nilang katotohanan. Minsan hindi nila matanggap ng isip. Ang puso nila. Kaya nag-collapse yung mental health, mental state. At inyong makikilala ang katotohanan, diba? Yun yung kapalaya. Hindi yung meant na para i-break ka, pero yung meant para i-break ka. Doon sa kung anumang kumukulong sa'yo na akala mo ito. Ang pagkilala at pagtanggap ng katotohanan sa ating pagkatao ang magpapalaya po sa atin. Hanggat hindi mo natatanggap kung sino ka, kung ano yung mga nagawa mo, hindi mo makukorek yan kahit kailan. So minsan, ang hirap nung yung may ibang mga mahal sa buhay na parang kinukonsinti. Pagkonsinting bagay. Hindi kasi nasabi ko sa mga pag-aaral, yung bata kapag hindi mo sinasabihan na sila ay may mali sa ginagawa nila, hanggang pagtanda nila, malalaman na tama pa rin yung ginagawa nila. Hindi nila nakikilala yung mali. At ang mabigat na magiging problema doon, pag tumanda na yun, ang tingin sa lahat ng gagawin na tama. At ikaw lagi nilang hihingi ng tulong pag nakakagawa sa naman. Ikaw, ang maging gagawin mo lang, remedyohan. Ginawa niyang kamalian or konsintihin. Dalawa lang yun. Diba? Enabler ang tawag doon sa ngayon. Enable sa maging ginagawa. Kaya huwag sana mangyari enable. Baka akala natin nasa tuwid tayo pero kasi minsan ganito pagka sa mahal natin sa buhay, enabler tayo. Pero pagka sa ibang tao, enable tayo. Kaya sabi, bias factor. May ganun talaga may bias. Hindi yun meron sa tao. Pero dapat kilalanin mo yung sarili, patanggap mo kung sino ka talaga. At yung pagkatao mo na makita mo totoo ikaw, yun yung magpapalaya sa'yo pag alam mo na ito dapat ko palang gawin, ito dapat kong gawin, hindi pala ako mabait, ito pala ako. Yung magkukorek, yung
Huwag mo, alam mo yung alam itatama mo. Mahirap, hindi mo alam kung ano tatama mo. Eh, ang tingin mo kasi lagi, ikaw laging tama. Pero yun pala, talagang may tama ka na. May tama ka sa sarili mo. Di ba? Tama ka lang sa sarili mo. Hindi natin magagawang lumago sa pananampalataya kung hindi natin alam ang ating mga kanya. Never mong malalaman kasi wala. Hindi, perfect na ako eh. Sabihin na, tama ako lagi. Eh, walang perfect. Sabi natin bang di ba? Pero ang isa tingin, wala akong maling ginawa. Sure ka? Hindi natin magagawang lumago kung hindi natin alam mga kanya natin, mga kamali na nagawa natin. Diba? Ano di natin alam mga kahinaan? Diba? Yung mahina, ano yan eh, lagi nangangailangan niya ng tulong. Back up. Pag kailangan may kakampi. Pag mahina. Diba? Hindi mo talaga dapat. Dalawa, higit pa, maging kakampi mo. Hindi mo ng rest back, ng tulong. Mahina yun, luwag. Kailangan palagi makasama. Ha? Pero tayo, mahina din. Mahina din tayo. Kailangan din natin nakasama. Kasi di natin mababago yung sarili natin kung wala magsasabi sa atin na may mali tayo. Hindi natin magagawa rin mabago kung walang papatubay sa atin paano gagawin natin para tayo maging mabago o makagawa ng tama. Hindi natin magagawang lumago sa pananampalataya kung hindi natin tatanggapin yung mga bagay na kamalian sa atin. Never yan. Diba? So kung may kahinaan ka, kailangan tanggapin mo, mahina ka. Tanggapin mo, kailangan mo ang Diyos. At hindi nga natin kailangan na marami backup. Hindi natin kailangan ng kakampi na kakausapin pa. Kasi si God, ituro sa atin, kung talaga mananampalataya tayo, si God sapat na at higit pa. Hindi mo kailangan kayo mga kampi. Magdagdag pa. Diba? Hindi na. Hindi din natin magagawang lumago sa pananampalataya kung hindi natin babaguhin ang tatama. Yung mga nakita na natin, nasabi na sa atin na mali na dapat natin pag-uwi. Never kang lalago sa pananampalataya. Kaya hindi ka nga makakausad kung hindi mo alam yung totoo. Kaya nga po sa huling talata, Panagoy, 3:40. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Usisain mo. Tignan mo, suriin mo yung mga lakad mo. Lakad natin. Individual ko hindi tayo magtuturo ulit. Yung pag-aaral ito, pagtuturo, pang sarili lang. Huwag kang magtuturo. Sige. Pang sarili lang. Inuulit ko kaya nga pagsiyasat ng sarili tungo sa katotohanan ng tema natin. So, pang sarili lang ka na pagtuturo sa bawat isa sa atin. Maging sa iyo nito. Pang sarili lang. Tinutulit. Ano ba yung kulang pa sa'yo? Ano ba yung dapat mong ayusin? Diba? Kaya maigi meron kang makakausap. Diba, Kapag? Anong kailangan? Baka may gumugulo sa isip. Pero hindi maganda kausapin para magtama ka. Ang hirap yung sarili mo lang. Mahina ka. Kaya sabi nga niya, kung mahina ka, kailangan mo lagi ng backup. May kakampi. At yun yung kahalaga sa companionship at kakampi. Kaya po may English. Kailanman po, hindi natin masasabi na tayo ay nasa katotohanan kung mismong sarili natin, hindi natin kilala. Sabi natin, nasa totoong aral tayo, nasa totoong pananampalataya tayo, pero hindi natin masasabi na nasa katotohanan tayo kung yung sarili natin mismo. Kasi nasabi natin lumalakad, sumasamba ng pupuri sa Panginoon, ay nasa katotohanan din. No, ay sa napakinggan po natin ay may natutunan tayo at maraming salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid.